na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinangunahan ni Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang 215 na mga kongresista sa paglagda sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa huling araw ng sesyon bago ang midterm elections. Ginawa ito ng mga miyembro ng Kamara sa pamamagitan ng shortcut route. 215 ang kabuang lumagda, higit pa sa 1/3 na kailangan para i-bypass ang deliberasyon sa committee level at kagad na maiakyat sa Senado. Ang impeachment complaint ay inihain kahapon lamang. Ito po yung ika-4. At pinagtibay din sa mismong huling araw ng sesyon. Yun namang naunang 3 reklamo na bagamat may mga endorsements din ay inilagay na lang sa library ng Kongreso. Ayun. Ganun pala. Kabilang sa mga grounds ng impeachment ay malversation of 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na dati niyang pinamunuan, bribery, conspiracy to assassinate PBBM, First Lady Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez, large-scale corruption at pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Isyu ng bayan. Dos. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Talagay ko, lahat ng ating mga kababayan nakikinig ngayon mula pa kahapon ay totoo ba yan? Totoo ba yan? Kasi hindi natin akalain na sa huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay biglang tayo'y sosorpresahin. Bagamat may mga palatandaan na nung isang araw pa nung Monday, nung Tuesday. Meron. Parang may clue para si Morley Alinio Tapos biglang inilantad nga kahapon. Ito po ay hindi 1/3 2/3. Higit pa sa 2/3. Doble nung kailangang, mahigit doble sa kailangang 100 chew. 100 chew lang ang kailangan. Totoo. Ilan yan? 215. At ang matindi nito, ang nanguna, pinakauna sa listahan. Ipakita mo nga, Mother, yung listahan. Yung listahan. Pinakauna sa listahan, si Presidential Son, Sandro. Congressman Sandro Marcos. Tapos ang huling lumagda, yung pang 215th, si House Speaker
Martin Martin Romualdez mismo. Na para bagang may ipinapadalang mensahe, matinding mensahe. Ito, sa banner story po ng Philippine Star, ayan nakalagay, Sara impeached by House. May larawan po ng session hall ng Kongreso na nagpapalakpakan. Sila. At naka-inset yung larawan ng presidential son na nakangiti. Parang ngiti ng tagumpay. Ngiti parang ng tagumpay. Parang gano'n, ano? Una sa listahan. Asan, Mother? Yung listahan. Pakita natin. Yung listahan natin kanina. Yung ng mga taga pumirma. DZRH sa TV natin. Yung papel. Yan. Parang, yung una. Yan yung una. First page. Tingnan nyo, pansinin po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, unang-una sa listahan, ang anak ng Pangulo. At yung second page, yung last page, ayan na yung last page, ay yung pirma naman ni House Speaker Martin. Parang nag-usap yung dalawa na sinabi ni Speaker na simulan mo. Tatapusin ko. Parang ganun no? Parang ganun ang dating. Pero yung ito po ay makasaysayan sa party ng maraming kasaysayan dito, kumbacher. Una nga ay yung nabanggit natin na 2/3. Hirap na hirap yun. Naalala ng impeachment ni GMA nung araw. Hirap na hirap sa pagkuha nung 71. Konti lang. 71. Hindi makuha-kuha ng House. Kaya nga tumayo pa si Congressman Edmund Reyes dati na simigaw siya ng, "Is there no one else?" Ayan, sabi niya ganun. Parang si... asa na nga kaya si Congressman Edmund Reyes ng Marinduque, di ba? Naalala niyo po ba yun? Kumbaga hirap na hirap noon para sa impeachment ni GMA. Pero ito, ang bilis ng pangyayari. Nagpatawag kahapon, hindi nga raw alam. Siyempre, hindi naman natin mapaniwalaan yung ibang congressman. Hindi nga namin alam, ba't kami pinatawag baka may baka kung ano lang may pag-uusapan daw May sasabihin daw. Ang totoo nun, may nagsabi sa ating kumbatsero na nung umpisa ay bantulot pa yung iba na, hindi, mahirap naman pumirma dyan. May sinabi nga yung presidente, ayaw niya na impeachment. Sinabi ng presidente, ayaw niya na impeachment. Nung mismong ang anak na ng presidente ang pumirma. Ay, gusto pala naman ng presidente. So ibig sabihin, ano bang ipinararating nito? Nagbago ang posisyon ng Pangulo tungkol sa impeachment kay VP Sara? Hindi naman pwedeng sinalangsang o kinontra ng anak ang kagustuhan ng ama. Tama. Hindi naman nag-aawa yung dalawang yan. Napakagandang talakay nung yung binanggit na yun. Ayusin kong wala nga pala akong kwelyo. Wala ka palang napakagandang kasi yung kumbatsero, hindi mo naman iisipin na susuwagin lang basta ng Kongreso yan Merong tinatawag na undermining the words of the President. Gagawin ba yun ng House of Representatives na hindi alam ng Pangulo? Hindi ba sila nagpaalam? Mr. President, pwede ba ganito, ganon? Hindi na. Kaya nung pumirma na si Congressman Sandro, parang ang mensahe sa iba pang mga miyembro, you read between the lines. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Get the message. Merong isang bubuit na si Lakay na sumideline na naman. Sumideline sa atin. At sinasabi niya, kumbatsero, na ito daw pong aksyon ng House of Representatives na ito ngayon has something to do, at saka binanggit mo kanina na posibleng nagbago ba ng paninindigan o posisyon ang Pangulo, has something to do with the prior statement of the President just the other day, sabi ng ating bubuit na pinakain muna natin para busog na busog. Lakay. Pinakain ba naman namin ng siopaw na anong klaseng
keso yun, kumbachero. yung kakaibang keso eh. Kakaibang keso. Kaya nalula yung bubuit eh. Na nakapatong sa siopaw ng emerald. Ayun, tinan mo na yan. Kaya naman na yung bubuit eh, medyo napapaigtod. Ayaw na raw niya kay Deo eh. iba rin may pagkabalimbing din yung bubuit na yun. Balimbing yung bubuit na to. At nung alam mo, sabing gano'n. Alam mo, mulat mula pa sa 2x2 ako eh. Busit na bubuit na yan. Nung nagbibida yung bubuit, pa-English pa. Tingnan mo na. Yan, narinig niyo sa Kabuyaw College ba galing yan? Siguro, napakinggan niya yung pamantasan ng Kabuyaw. Sabi niya, this has something to do with the ito prior... may kinalaman with the prior statement of the President just the other day. Pahayag ng Pangulo nung isang araw lang. Naalala niyo po yung sinabi ng Pangulo tungkol dun sa budget na ang nag-question sa budget yung kampo ni Pangulong Duterte, kampo ni Sara Duterte, VP Sara Duterte, ang sabi ng Pangulo, destabilization yan eh. Ayan. Di ba? Ito party, they aim to destabilize the government. Yun daw po. Gusto nilang mag-shutdown ng gobyerno. Kaya daw po pinuputakte yung budget at umakit pa sa Supreme Court. Ikaw bilang isang, ipalagay na natin na kayo mga nakikinig, na kayo yung tatay ng tahanan. Tapos gustong gibain ang inyong tahanan ng ibang tao. Siyempre gagawa ka ng aksyon. Sabi nga lang, magsasawa lang, kibo ka ba? Ikaw na nga yung, kumbaga, yung the hand of reconciliation ay iniaabot mo na. Iniaabot mo na. Wag na tayong hindi naman nakita sa TV. Wala ba? Wag na tayong mag-impeachment. Sabi ng wag na tayong mag-impeachment. Tinaga pa yung kamay. Tinaga yung kamay na nag-aabot ng reconciliation. Ikaw ba naman, ano gagawin mo sa ganun? Anong klaseng ama ka naman kapag hindi ka parang ganun po yung sabi ng ating bubuit. Yun ang sinabi. Ng bubuit ni Deo na uulitin natin na pinakain mo namin ng kesong may siopaw. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. May message. Yung message has been sent na yung Martin Romualdez, tapos BBM through Sandro Marcos. Ayan, linaw. Klarong-klaro po yun eh. Yung message. Klarong-klaro Kaya po nung, yun eh. tapos may nagtanong pa na, pipirma ka? Anong sagot? Oo! Antindi ng sagot ng congressman. Wala ba tayo dyan? Dinaig pa si Pepsi Paloma. Sabi ng isang congressman na ayaw pa, wala ba tayo dyan? Ang lagay Ang lagay ba naman pipirma lang ako dito. Wala ba tayo dyan? Ito na nga yung ballpen. Ayan na nga. Ayun. Wala nga ba tayo dyan? Ang bigat ng balikat ko kaya hindi ako makapirme. Wala ba tayo dyan? Basta. Kaya nga po kumalat na naman ang mga balita. Sana klaruhin to ng House leadership din na bawat pirma daw po may katumbas na halaga. OMG! Yung mga pumirma, wala ba kayong tinanggap? Baka naman. Magsalita kayo dyan. Siyempre, tumagot kayo dyan. Siyempre, sabi siguro masyadong mabigat itong gagawin namin na to. Yung lugar namin, marami pa ring supporter ang Sara Duterte dun. Kakampanya kami. Mangangampanya kami. Tapos, itataya namin ang aming pirma para sa inyo. Ang lagay ba na? Ganun na lang ba yun? Ganun na lang ba yun? Ayan, kaya nga ang lagay Ayun, yun nga. Wala ba tayo dyan? Beke naman. Nako po. Pinagsama-sama. Ay, nako. So, yun po yung pangyayari. So, ang istorya, VP Sara, first time in the history na may isang sitting vice president na-impeach. Impeach na ho yan.
At kasakatunayan, nakaredy na ang mga prosecutors. Ilan ba ito? 4, 5, 6, 7, 11. 11 ho ito. Puro lawyers yan, ha? O, puro abogado. At ang mapapansin ho ninyo dito, ito ho'y hanay ng mga kongresistang abogado na aktong mga prosecutors na from majority and from minority. Kasama pa mismo yung House minority leader sa pagiging prosecutor. Yan talaga yung talagang parang solid ang House dito. Solid ang House. Solid ang House dito. Pero ang tanong, kumbachero, ginawa ng House ito last day. At alam naman nila na gipit sila sa oras. Bakit ba nila ginawa ito ng last day? Ang intention ba talaga nila ay makonvict si VP Sara? Yun ang una tanong. Ba't nila ginawa ng ultimo ora? Ang intention ba nila ay i-convict si VP Sara o mayroon pa silang ibang intensyon? Bakit po natin sinabi yon? Yung tanong na yon. Kasi pagdating sa Senado, na dapat ay sasabi, kung tutusin, kung talagang kapartner nila ang Senado rito, sabihin ng Senado, ops, bago tayo mag-adjourn, mag-usap-usap muna tayo. Ano ba gagawin natin dito sa articles of impeachment na to, sa verified complaint na to, galing sa House? Ang ginawa po ng Senado, nag-adjourn without touching, without saying anything, without deliberating, without deliberating on this. Kaya impeachment. In other words, ipinadala po nila sa Senado ang verified complaint. Ipinasa ang bola sa Senado. Kumbaga, nawala ang bola sa kamay ni Speaker, napunta sa Senado. Ang Senado naman, ayoko hawakan yan. Ayaw hawakan. Mainit yan. Ang dami nilang mga kasama doon na tatakbo uli. Yung iba naman ay magbabalik sa Senado. At yung iba naman papalitan ng kamag-anak. O kaya medyo madugo po yan. Ang tanong ano mangyayari ngayon? Ngayong nagsara na po ang pintuan ng Senado for this week. Sigurado yan. Kailangan magsalita dyan si Senate President Chis Escudero dahil ang mga kongresista, ang Kongreso at ang kanilang mga prosecutors ay talagang hindi na natulog. Hindi natulog. Parang balita. Matapos na maipadala ang yung articles of impeachment sa Senado ay hindi na natulog. Naghahanda na. Para sa kanilang pagsisilbi bilang mga impeachment prosecutors. Abangan po natin yan at wag po kayong bibitiw dito po sa ating palatnutunan dahil maya-maya po ng konti meron po kami mga babatiin. Oras po natin. Achi Edelinggo, Mr. Jalamtang, Lakyam Diap Dihon, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! RH number 1. Para di madaling masira ang Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Travel time mula QC hanggang Taguig magiging 30 minutes na lang daw mula sa 2 oras. Paano? Bakit? Inflation rate ng bansa noong Enero na natili sa 2.9% dahil sa mahal na presyo ng kamatis at baboy. Higit 7,000 pensioner ng AFP patay na pero nakakakolekta pa ng pensyon ayon sa COA. Dating DILG Secretary Benher Abalos itinanggi na nagamit siya ng drug syndicate kaugnay sa 6.7 billion drug haul noong 2022. Phase out ng EDSA bus lane, pinag-aaralan na ng MMDA. At 15 anyos na hitman arestado sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Good News. inaasahang aabutin na lang daw po ng 30 minutes ang pagbibiyahe sa pagitan ng QC at Bonifacio Global City sa Taguig kapag naisakatuparan na ang 45 billion pesos na Skyway Stage 4 project, ang susunod na major expressway ni Tycoon Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Ang mahigit 32 kilometrong kalsada na tatawaging Southeast Metro Manila Expressway o SEME ay layong mabawasan ng halos ang oras ng paglalakbay ng nasa 150,000 motorista. Mula sa dating 2 oras ay magiging 30 minutes na lang daw po. Sinabi ni Binibining Cecil Ang chair ng San Miguel Foundation, agad sisimula ng pagtatayo ng SEME sa sandaling maayos na ang issue sa right-of-way. Ang pahayag ay ginawa ni Cecil Ang sa paglagda ng kasunduan upang iugnay ang Arca South Estate ng Ayala Land sa Taguig City sa Skyway 4. Ang bagong expressway ay magiging bypass ng mga lugar na madalas makaranas ng matinding traffic. Yun. Alas 6:28 ang ating oras. Nanatili pa rin sa 2.9% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo nitong nakarang buwan ng Enero. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, kapareho ito ng naitala noong December 2024 pero bahagyang mataas sa inflation nga nitong nakarang buwan. Itinuturong dahilan ang inflation ng mabilis na pagtaas ng presyo ng kamatis sa iba pang mga gulay, karne at isda. Para naman sa NEDA, positibong tanda ng hindi paggalaw ng inflation ang pagsisikap ng gobyerno na kontrolin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Alas 6:28 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Pinabulaan ni dating DILG Secretary Benher Abalos ang aligasyon ng isang dating general. Dati ba itong si Narciso? O active pa siya? Narciso Domingo. Retired na yata. Retired na, tama. Ang aligasyon ng isang dating general na minanipula at nagamit ang DILG ng sindikato ng droga. Kaugnay ng investigasyon sa 2022 6.7 billion drug haul case. Sa panayam ng DZRH, nilinaw ni Abalos na ang DOJ na ang nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot sa isinagawang anti-illegal drug operation. Sinabi ni Abalos na ang tanging naging papel niya sa kaso ay ang pagpapaimbestiga o pagpapakilo sa task force. Malinaw naman daw kasi sa lumabas na CCTV footage na may anomalya sa operasyon. Kaya kinailangan niya itong paimbestigahan bukod pa sa ginawaring hiwalay na investigasyon ng PNP. Ako raw ay nauto, no? O kung paano na-tricked. Ang nagdidemanda sa kanya, DOJ na hindi na ako Ang papel ko rito, sabi ko, imbestigahan. At ito lumabas na imbestigahan. Ang DOJ na mismo nagsabi at ang Polcom. Pangalawa, kitang-kita ron, no? May nilalabas ng mga maleta, no? Pinaimbestigahan yan on record kasi nakita yung mukha ng mga pulis. May nilalabas. Nakita yung mga mukha ng mga pulis yan. Ang tinig ni dating DILG Secretary Benher Abalos nagugat ang akusasyon sa isang video na in-upload ni retired General Narciso Domingo na isa po sa mga tinutugis kaugnay ng anomalya sa operasyon. Alas 6:30 ang ating oras. Masantos siya kabwasan at sa kayo namin nagbangon kila. Ibinunyag ng Commission on Audit na sa halos isang dekada ay nagbibigay ng pensyon ng Armed Forces of the Philippines sa mahigit 7,000 patay na. What? Sa 2023 audit report ng COA na nilabas nito lamang Disyembre, lumalabas na mula 2014 hanggang 2023 ay namahagi ang AFP ng mahigit sa 615 million pesos sa mga pensioner na matagal nang patay. Sinita ito ng COA at sinabing responsibilidad dapat ng AFP na panatilihing updated ang database ng kanilang mga pensioners. Malaking pagsasayang nila ito sa pondo ng gobyerno na sana ay napakinabangan sa ibang mahalagang alokasyon. Tama. Gayunman may bahagi din naman daw ang mga kapamilya ng namatay na pensioner dahil intentional man o hindi ay nabigo silang ipaalam sa AFP na wala na ang dapat ay tumatanggap ng pensyon. Yan. Samantala kahapon ay tumugon naman ang AFP
AFP at sinabing ayusin na nila Nako. ang binanggit na issue ng COA. Magkano yung total na i-release sa mga patay na? 615 kaya nga. million pesos. Paano yun? Babawiin ba yun? Yun, Isosoli ba yun? Paano? Oo, ang SSS Combatiero saka GSIS, meron silang yearly. Yearly ay nire-require yung pensioner na mag-update ng kanilang picture para patunayan lang na sila buhay pa. Yung mga pensioners. Halimbawa, yung si Nanay Ben kapag ako sabi ko, sasabihin nanay, ba't ba ka nawala yung aking tinatanggap sa SSS? Nanay, wag ka naman kako magalit sa akin. Tanong ka ako natin. Nung nagtanong nga ako, kailangan pala yung annual na i-update mo yung tala. So, pipicturean si nanay ng dyaryo. Diba? Dyaryo ngayon. Dyaryo ngayon. Nakita. Proof of life. Ayan February 6 ha. Ayan ibig sabihin, ayos pa ako. Kaya yung ganun, wala bang ganun ng AFP? Sabi ng COA, mukhang wala. Dahil COA mismo ang nagsabi na kailangan na ina-update ng AFP ang kanilang database. Yun, ganun sana. Talaga. Alas 6:33 ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Pinag-aaralan ng MMDA na i-phase out ang EDSA busway upang mabawasan ang mga sasakyang bumibiyahe sa kahabaan ng EDSA. Paliwanag ni MMDA Chairman na Don Artes, lumutang ang pag-phase out sa EDSA busway dahil plano ng DOTR na magdagdag ng isang bagon sa mga tren ng MRT na may 30% capacity sa bawat biyahe. Nilinaw din ni Artes na itutuloy lang ang planong phase-out kung kaya ng MRT na mai-accommodate ang lahat ng pasahero ng bus carousel. Kung matutuloy, sinabi ng MMDA Chair na magiging libre na ang isang lane, kaya magagamit na ito ng iba pang sasakyan. Ako naman bagamat magandang may mga pinag-aaralan ng gobyerno, sana na wag maging reaction lang ito. Knee jerk lang kumbatsero. Kasi ang tagal pinag-aralan tong busway na to bago ilagay Tsaka tinan nyo yung dami ng ipakita mo nga ulit yung video. Kung gaano karaming pasahero ang nakikinabang dyan sa busway. Bakit pag-aaralan ngayon? Diba? Wala bang ginagawa si chairman at pinag-aralan niya yung busway. Ito parang multi-sectoral yan nga yung pinakikinabangan ngayon Sa sobrang traffic dyan sa EDSA, ang laki talaga na naitulong ng busway. Ang laki na itulong sa mga commuters. Sa mga commuters. Sa mga commuters. Yun naman ang priority natin commuters. Totoo kumbatsero. Yung mga dumadaan-daan dyan sa busway na yan, hindi kasama yan. Congressman, hindi ka kasama dyan. Congressman Ralph Congressman Ralph Tulfo, hindi ka kasama dyan. Bayaw. Pag may nakita na tayong improvement sa traffic sa EDSA, siguro doon mo lang pag-isipan. Pwede na siguro nating alisin yung busway. Wala naman tayong nakikitang dahilan para baguhin yung maayos na sistema ngayon. Ang tutungan kumbatsero, baka pwede natin gayahin yung Singapore gusto mo bang ituloy ko? Sige nga. Hindi ba sa Singapore, bago ka makapag-may-ari ng sasakyan, pagbabayarin ka muna ng napakalaking halaga. Bago ka makabili para magkalisensya kang bumili ng sasakyan, kailangan magbabayad ka muna. Ang binabayaran po ngayon ng isang Singaporean para makabili ng sasakyan, 100,000 Singapore dollars na. Bayad ka muna ng 4 na milyon bago ka makabili ng sasakyan mo. Tingnan mo na yan. At hindi pwede sa maraming sasakyan yun. Bawat sasakyan. Kung gusto talaga ninyong magkakahirap-hirap at ayusin natin ang buhay ng mga commuters. Nagkaroon pa nga ng suggestion na magkaroon na ng bayad ang dadaan dyan sa EDSA. Sabi daw ng Pangulo, sobra naman yan. Kaya nga parang mga out of this world na mga proposal. Dahil nga sa problema sa EDSA. Tapos makakaisip ka ngayon na tanggalin yung busway na. Pag-isipan mo ng marami pa naman siguro iba. Pero sabi naman, in fairness naman kay ang pinakamayaman chairman ng MMDA, Chairman Don Artes. Don Artes. Ang sabi niya, kapag ka
meron ng kapalit. Kapag ka meron ng kapalit, Ang mga sasakyan ng mga commuters, Oo. pagka nandiyan na yung dagdag na mga capacity ng MRT, Oo. kapag ka meron na. Tsaka na natin pag-usapan yan pag nandyan na. Pag nandyan. Alas 6:36 na umaga, doon po sa mga gustong-gustong matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng pera ngayong umaga pagising nila Aba, sa Barangay yan, eto na. Katuparan, Taguig City. Aha. Barangay Katuparan, Taguig City, ay andyan po ang ating bagong lakas. Puma Pagaspas! matutupad ang inyong mga pangarap. Oo, dyan sa Barangay Katuparan, Taguig. Yan at iba pa sa pagbabalik na... ACS Balita. Teka muna. Meron po tayong... Flash Report. Flash Report. May masayang-masaya ngayon kahit hindi nanalo ng 1,000. Aba, sino? Si PNP Chief Marbil ay happy, tumatalon. Aba, palundag-lundag. Palundag-lundag. Alamin natin kung bakit mula kay RH14, Let Narciso. Kamin Let! Anthony, Jerry, in-extend ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 4 na buwan ang termino ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Epektibo ito bukas, February 7, 2025, kung kailan ang kanyang retirement day. Sa memo na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, inaprubahan ng Pangulo ang extension ng serbisyo ni Marbil. Naka-address ang memo kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Matatandang itinalagas ni Marbil bilang PNP Chief noong April 1, 2024. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patatapusin na yung eleksyon, Let, no? Oo, tama. Yan kasi yung mahirap. binanggit na rin naman. Nauna lang binanggit ni DILG Secretary at sinabi niya nga na inclined si Pangulong Marcos na i-extend yung kanyang termino at i-anunsyo yan bago yung birthday nitong si PNP Chief Marbil na bukas. Saya siguro ng birthday niya, no? Saya siguro ng birthday niya bukas. Oo, birthday gift na sa kanya yun. Ay, nandun siya ng 4 na buwan ang kanyang termino. Ayos. Thank you, Let. Balik sa inyo, Jerry at Anthony. Flash Report. Flash Report. Nakikipag-usap tayo maya-maya ng konti sa isa sa mga impeachment prosecutors. Susunod na, 6:39 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kumbachero, ang sarap nitong kape ni Kakiko Kakiko, thank you sa kaping barako mo Alam mo, pagka kaping barako ng Batangas talaga iniinom araw-araw, medyo, pag hindi ka pa nagising, ewan ko na lang. Oo, talaga. Tama-tama, kaping Batangas. Ito kayang kakausapin natin nakahigop na ng kaping Batangas. Oo nga, kausapin natin si Congresswoman Jervil Luistro ng Batangas 2nd District at isa po siya sa mga impeachment prosecutors. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman Luistro, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying. Good morning, Ka Jerry. Maraming salamat po for having me in your program, Dos for Dos. Nako, amin po ang pagpapasalamat. Kayo ba nagkape na?
Ito po't nagkakape. Ayun. Sakto-sakto. Ano? Ang kaping Batangas talaga. Sabi ko nga, pag hindi ka nagising, balita namin, nagpupuyat na raw kayo ang mga impeachment prosecutors para po preparasyon dito sa inyong mabigat na trabaho. Actually, wala pa po tayong preparation na inagawa. As a matter of fact, the only discussion we had ay nung kahapon, during the meeting, during the caucus, nung pumirma po ang mga congressman ng impeachment complaint. But other than that, wala pa pong formal na briefing na nagaganap among the impeachment prosecutors. Opo. Ano po ba ang proseso ng pagpili? Kayo ba nagpresenta? Ako na dyan. We were elected, Katunying. As a matter of fact, hindi po tayo nagpresenta, and we are even surprised na kasama po tayo doon sa mga binanggit na pangalan kahapon sa floor, except that the only consideration siguro na aking pinaniniwalaan is because of the background that I had already about the issues na atin pong naunang inimbestigahan during the hearing of the Blue Ribbon Committee or the Good Government Committee, no? Hindi po tayo nagpresenta, Katunying. We were elected. Elected. Ganun pala ang proseso. Ano po? Kahapon hong nagtatanong ako kung sino ang mga prosecutors. Lagi hong naibibigay sa aking pangalan. Laging una, pangalan nyo, Congresswoman Luistro. Kaya ang tanong ko kahapon si Congresswoman Luistro ba ang magsisilbing lead prosecutor? Yan, I wish to believe, Ka Jerry, na wala namang lead. All of us will be giving our equal contribution and representation of the House of Representatives sa atin po gagawing paglalatag ng kaso during this impeachment trial. So, wala pong lead, pantay-pantay po lahat ng prosecutors who will be representing the House. Mabalik lang po ako dun sa caucus nyo kahapon. Pang-ilan ho ba kayong pumirma sa listahan? Katunying, I'm 182. 182? Ang layo nyo. 182. Bakit ang layo? Ang layo nyo. Nagdadalawang isip pa ba kayong pumirma nung time na yon? Hindi naman sa nagdadalawang isip kung hindi masyado tayong preoccupied kasi this is our last week before we take the recess. So medyo naghabol tayo dun sa mga sponsorship ng bill. Plus the fact na marami tayong visiting kababayan from Batangas dito sa Congress. So talagang medyo challenge ako sa oras for this week since Monday, no? Kaya I'm 182. 182. Oo. Ang tanong, kayo nga sumagot dito sa amin, naka-influence po ba sa inyong pagpirma dyan na ang nasa unahang ang kauna-unahang pumirma dito ang anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos, na para bagang ang mensahe this is the imprimatur of the President? To be honest, Katunying, nung pumirma ako at 182, I didn't know na number 1 si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, no? Ang naging focus ko talaga ay whether ito bang nagamit na grounds for impeachment complaint are the same grounds na pinag-uusapan namin during discussions, no? And even during our evaluations of the first 3 complaints. But to answer your question, Katunying, nalaman ko lang na number 1 pala si Kong Sandro after na nakaperma na almost all of the 215 members of the House. Opo. Okay, ang susunod ko pong tanong dito, one way or the other, kayo po ba ay kinailangan pang kausapin o meaning kumbinsihin para po pumirma dito o mula't mula pa gusto nyo nang ma-impeach si VP Sara?
Hindi po tayo kinausap, Katuning. If ever nagkaroon po ng discussion, it was party initiated, no? Being one of the members of the Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga po dito sa OVP and DepEd budget, somehow I honestly believe, and I have a humble submission na my basis to initiate an impeachment complaint. But of course, I always consider the fact na collegial body ito, so I had to wait kung anong position ng party to which I belong, that is Lakas, kung anong position ng majority of the members of the House, etong 19th Congress of the Philippines, which is a collegial body. Kasi what my position is will not really matter that much. What will matter that much will be the position of the majority of the members of the House. Kasunod po niyan, Congresswoman, and gusto po namin na tapatin niyo po kami, meron po bang kapalit ang pirma ninyo? Kasi rumors are going around na meron daw pong kapalit na halaga ang bawat stroke ng pirma ng mga congressman dito po sa impeachment articles na to. Katuning, wala pong kapalit na halaga yung amin pong pagpirma. At if ever there are rumors surrounding those issues and controversies, wala po tayong nalalaman dyan. Okay. Congresswoman, prosecutor. Ayan, Prosecutor. ngayong tapos na ho ang Kongreso, ang lower house, ang Kamara, ang articles of impeachment ay naipasa na sa Senado. Kaya lang, sa nangyari kahapon, nag-adjourn ang Senate without even discussing or touching or deliberating ito pong ipinasa ng Kamara. Ano pong mangyayari doon na Congresswoman ngayong adjourn ang session? Alam mo ka, Jerry, ako man ay naghihintay ng position ng Senate, no? Because there are opinions na dapat on session ang Senate to be able to convene an impeachment court. And considering na recess na, then the consequence will be sa June na to kapag nag-resume na ulit ang Congress, no? But there are opinions which say na ang impeachment process is not part of the legislative process, which means na anytime, even when the Senate is on recess, pwede silang mag-convene ng impeachment court. I think we really have to wait kung anong magiging position ng ating Senado ngayon, considering that we have transmitted already the impeachment complaint, no? From our end, ginawa po namin yung aming trabaho. We endorsed by 215 members of the House. We transmitted the impeachment complaint. At ika nga po, ang bola ngayon ay nasa sa Senado. And for us, the members of the prosecution team, all we have to do is to wait kung ano pong magiging position ng Senado. If they will convene, they will take their oath as judges of the impeachment court. If this happen, ibig sabihin, immediately po ay isasagawa ng impeachment process or trial. Kung sa June 2 po mangyayari, kung sakaling mag-decide ngayon ang Senate na adjourn na tayo, sa June 2 na lang, magbabago ho ng composition ng Senado, ng Senado, ng mga possible, ng mga magiging hukom o judges. Yung senator judges na tinatawag. Kayo po bilang piskal, bilang prosecutors, wala ho bang bearing sa inyo yon? Kaya ninyong ipanalo ang kaso kahit magbago ang composition ng mga magiging senator judges? Jerry, alam mo itong hinaharap namin to, no? This is a constitutional duty. This is something na hindi namin pwedeng talikuran kasama sa ating pinanumpaan bilang miyembro ng ika-10 na Kongreso ng Pilipinas, no? So, whether we do it before the election
or after the election, I think it does not make any difference. We have to be ready to present our case, to lay down our evidence, and it is up to the impeachment court whether they will appreciate the evidence as enough to warrant the impeachment of the Vice President, no? Opo. Jerry? Opo. Mga quick questions na lang po. Balikan ko lang yung tungkol dun sa whether or not the Senate can convene as a impeachment court during the break. Kayo po ba sa law professor, do you agree doon po sa contention na yes, that since the impeachment is sui generis, and separate doon sa legislative functions ng Senado, can they convene even during congressional breaks? Well, it is my humble submission na ang impeachment process kasi ay constitutional duty din under the Constitution, and I believe that Constitution is silent whether convening an impeachment court has to be done during the session or not. So sabi nga, if the law does not provide, then we should not provide. So kung walang prohibition, it's allowed. Possibly it is pwedeng gawin, no? That is in as far as I am concerned. But of course, I am submitting to the expertise and wisdom of the 24 senators. Opo. And my last question po ito. Kayo po bilang prosecutor at siguro together with the 214 others bilang mga endorsers ng impeachment complaint, are you saying, can you tell us honestly that VP Sara is guilty of the charges? With all due respect, Katunying, to VP Sara, no, I wish to articulate my statement by there is enough evidence to initiate the impeachment complaint, no? Subalit tayo pong lahat ay saksi that the Vice President did not make ample participation during the investigation by the Good Government Committee, no? Dito sa House. So, I am looking forward that this time, the Vice President will be actively participating in defending herself, and she will take advantage of the due process of the opportunity to present her side, to present her evidence. And let us see kung upon presentation of the evidence of the defense, will there still be sufficient evidence to warrant the impeachment of the Vice President. Ang sa akin, Katunying, representing the House, there is sufficient evidence to initiate the impeachment complaint. But to warrant the impeachment of the Vice President, that is something we have to wait and see until the Vice President presented her defense. Ayun. Well said, Congressman. Prosecutor. Congresswoman Luistro, looking forward po kami sa inyo pong pagpa-function bilang prosecutor. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Katunying and Ka Jerry, and good morning po most especially sa aking mga nagkakaping kababayan from Batangas 2nd District. Thank you. Thank you po. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dos sa DZRH. Ay, ay, ay!
7:04 ang ating oras. Bilis ng oras, ano? Attorney Ronnie Heron. Ay, mga umiibig sa pag-ibig. Pag-ibig. Oo. Magandang morning. Siya ba may-ari ng pag-ibig ngayon? Siya na may-ari ng pag-ibig ngayon, si Attorney Ronnie Heron. ang mister daw ni Congresswoman Jervil Luistro ay si Mayor Noel Luistro. Aba, magandang morning, Mayor Noel. Mayor Noel. Luistro. At magandang umaga rin sa mga taga MP2. Batiin nga natin tong MP2. mga taga MP2. Sa pag-ibig yan yung magandang investment di ba? Totoo. Binabati lang natin yung si Kuya Ricky Alfaro ng pag-ibig. Kaya ba ang 8% ngayon this year? Palagay ko kakayanin Alam niyo po ba kung magkano ang dividendo ngayon sa MP2, mga kababayan? 7.05%. Wow! Samantala, walang tax yun, Walang tax. Makukuha ninyo ng, buong buo. Buong buo. Halimbawa po, gusto lang nating, hindi naman kami representative ng pag-ibig, pero kung gusto ng pag-ibig na mag-place ng advertisement dito sa 2x2. Hindi naman po kami tatanggi. Hindi naman kami tatanggi. Pero alam po nyo, yung MP2 na ito, kapag may 500 piso ka isang buwan, kaysa naman inihuhulog mo sa paluwagan yan na wala namang nangyayari, ito tutubo ang pera mo at sigurado hindi mawawala. Secured pa. Secured dahil may government guarantee po ito. Government guarantee yan. Hindi naman natin sinisiraan ng bangko, pero ang baba po ngayon ang time deposit ng bangko, savings. Mababa kasi interest rates ngayon. Sa bangko. Pero sa MP2 ng pag-ibig, mga kaibigan, may 7.05% per annum na dividendo. Dr. Sam De Lasa, magandang morning. Kung sa mga tanim natin dyan, may pagka-green thumb ito si Dr. Sam De Lasa kapag ang pag-uusapan ay pagtatanim. May green thumb siya sa pagtatanim ng buhok. Aba, magaling pala yan. Magaling. Doc, alam tayo dyan. Doc Sam. Si Sam Sagun naman, si Lieutenant General Sam Sagun, sabi niya kumbatsero, every birthday namin, nag-a-update kaming mga pensioners. Ayan. Siya daw video call pa. Ayan. Nakat daw siya minsan dahil sa na-miss niyang mag-update. Ayan. So meron ding updating. Merong system din ng AFP. Bakit may nakalusot? Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Bago lang tayo mamigay ng pera, kumbatsero, nagbababala po itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga nang aabuso o gumagamit ng PW discount. At meron PWD card kahit na hindi naman sila PWD. May pagawaan dyan sa di ba may niraid nitong kahapon yata sa Recto? Napakawawalang yan itong mga taong ito Lalo na magugulat ka kumbatsero, yung may PWD na wala naman talagang diferensya, disability. Sila pa yung mga may pera, may kakayanan naman talaga sila. Meron. Tuwan-tuwa pa yung mga yan. Tuwan-tuwa. Isang buong pamilya sila, may PWD card. Tuwan-tuwa sila na nakakaisa sila dun sa establishment. Samantala yung talagang PWD ay hindi nakakakuha ng kanilang benepisyo. Ito po babala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kayo daw pong mga gumagawa niyan ay bibigyan na kayo ng disability. Kung anong inilagay ninyo na disability. Sa peking card. Sa peking card. Yun ang gagawin sa inyo. Matuluyan sana kayo. Yun ang babala siguro ni Secretary Rex Gatchalian. Matuluyan sana kayo. Isip-isipin nyo. Pag nanakaw yan, kumbatsero Totoo yun. Dinidefraud nyo. Alam nyo, yung pong PWD discount ay pag nanakaw sa gobyerno, sabihin na natin diretso. Kasi meron pong 20% discount, meron pang 12% na VAT free. Ang total niyan mga 28 point something percent laki, na mamimenos mo sa maraming mga bagay. Tsaka lalo na tingnan mo yung mga gumagamit niyan. Tama ka kung batchere. Sila yung may kakayan. May kakayanan. Dahil nakakabili sila, may magkano nung binabayaran yung mga peking ID na yan. Talaga. Mahal din yan. Tuwan-tuwa maniniwala ka, magkukwentuhan-tuwa pa, nakaisa na naman sila.
Anong klaseng mentalidad yun? Nakikita pa ng mga anak ninyo yan. Hindi lang mga PWD IDs, pati senior citizen ID. Ang babata nyo pa, senior na kayo. Dati panayang pabata ninyo, tapos ngayon bigla ninyong pinatatanda sarili nyo. Dahil sa benepisyo. Alam mo, masama itong ginagawa nitong mga ito. Hindi po yung establishment ang ninanakawan nyo. Ang totoo nun, ang gobyerno ang ninanakawan ninyo. Dahil ang sumasagot niyan kung dinideklara ng restaurant yan as tax deductible, yung pong discount, kaya ang ninanakawan, imbis na tax collected, yan po ay discount na ibinibigay, benepisyo binibigay sa ating mga PWD at senior citizen, hindi nakukolekta. Dahil sa mga mandarambong din kayo Isip-isip, tuwing pupunta ng tindahan, mandarambong yung mga durobo din kayo. Ayan, mga busit kayo. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, may araw din kayo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Kanina kong batsero, napakaaga. Dagsana naman ang tao sa DSWD. Nadaanan ko kanina. Grabe, ano ba meron dyan ngayon, Secretary? Baka namimigay kayo ng akap dyan, ha? Ang dami, ang aga-aga. Wala pang alas 5. Napakaraming tao dyan sa paligid ng DSWD. Ito, sabi ni Yusek Ariel Nepomuceno, ang administrator ng Office of Civil Defense, ang dami talagang ng fake. Ang tama, madami ng loloko na mayaman naman. Kadalasan daw ang dinideklara ay problem. Eye problem. Disability na nga naman yun. Eye problem. Yun nga. Dapat nga siguro ayusin yan, yung batas na yan. At sa parte naman ng mga local government units, baka naman uubra na isuheto ninyo yung mga bugok na mga empleyado na nakikipagsabuatan at nagbebenta ng ID. Mamigay na nga lang tayo ng pera pagkatapos nating mag-headline. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 215 kongresista bumoto para ma-impeach si VP Sara. Congressman Pulong umalma naman, impeachment laban sa kanyang kapatid, tinawag na political persecution. Termino ni PNP Chief Romel Marbil, pinalawig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ilang rice retailers bigong makasunod sa itinagdang 55 pesos maximum SRP sa bigas. Bilang ng mga Pinay na mas pabor sa live-in kaysa magpakasal, tumaas pa. At video ng pambubugbog ng magkakapatid sa isang minor de edad na bata nag-viral, trending sa social media. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Ay, Doktora Chay, Doc. Andito na si Sherwin, may nakita ng nakikinig, nanonood sa DZRH. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Sa Barangay Katuparan, may natupad ang magandang morning. Aba. Andon si Sherwin Alfaro para sa ating bagong lakas. Pumapagaspas! Sherwin, go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, ay magkanda-duling-duling na sana itong mga gumagamit ng mga namemeke ng mga PWD ID. Pero paduling man kayo, hindi kayo makakakita ng 1,000 piso. Ang gawin nyo na lang,
kaysa mameki kayo, kaysa magnakaw kayo sa pondo ng gobyerno, tumali na lang kayo at makinig, manood sa DZRH, magkakapera na kayo. Pero mo ito, napakaswerte ngayong umaga, itong nagtitinda ng gulay dito sa Barangay Katuparan, sa may Pag-asa Street ba ito, tatay? Sa Pagong Pag-asa Street, dito sa may kanto ng Gulebano Street. Mantakin mo, nahuli natin ang lakas-lakas ng monitor nila ng kanyang Bluetooth at naka-tune in sa DZRH. Pakita mo, tatay, yung cellphone mo. Pangalan mo, tatay? Danilo Castaneda po. Tatay, meron ka na bang PWD ID? Wala pa po. Buti naman gamit at di kayo nang-aabuso ng PWD ID. Pero, sino paborito yung announcer pag umaga? Anthony Taberna at saka Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ito, meron kang, hindi lang isa yan, 2,500. Hindi ka naduduling, ha? 2,500, 1,000 pesos para sa'yo. Salamat po. Kanila daw ba yung tindahan, Sherwin? Oo. Nagtitinda siya ng gulay. Gano'n nakatagal? Yung kanyang misis ayun, nagsisinok ng tinatanim talaga ng naman. gulay. Ang mag-asawang magkatuwang sa paghahanap buhay, ano? Yan. Gano'n na sila katagal sa pwesto? Magkatuwang din sa pakikinig sa radyo at sa monitor ng DZRH. Sariwa. Ano ba yun? Yung... Kangkong. Magkano ba isang tali ng kangkong ngayon, kuya? Magkano na po tali ng kangkong? 10 pag tinirintas, magkano? 3.25 pag tinirintas. Kangkong. Talaga pero naman. pag isang tali lang, 10. Ayan. Ayos. Sariwa pa rin itong ano yan? Kaluyot. Maganda raw ba? Maganda raw ba benta lagi, araw-araw? Oo, kamusta naman benta? Ayos naman po. Ano naman. Matumal, pero alam mo, Anthony, Jerry, bumalik na naman sa 160 ang kilo ng sibuyas. Ewan ko anong problema ng sibuyas na yan. Taas baba ang presyo. Mas mabilis pa sa panty ng pagpapalit. Ba't mahal na naman ang sibuyas? Hindi ko po alam kung anong hero. Magkano bagsak sa kanila dyan? Sa inyo, magkano sibuyas to ngayon? 170 po. 170 pa pala. Kasi hango pa yun ng Pasig. Sa Pasig pala, magkano? Kahapon, 150. Sa Pasig Mega Market, sa 150 kasi doon ang bagsakan ng mga gulay. Pag nandito sa eastern part ng Metro Manila, doon, okay, dyan sa may Mandaluyong, sa Kalentong, pero pagdating pa lang sa bagsakan, napakamahal na ng sibuyas at ititinda pa ng retail. Siyempre, pamasahe, tataas ang 10 piso pa yan. So, ayun, ang tanong, bakit tumaas na naman ang presyo ng sibuyas? Hindi. Huwag mo nang pilitin si Manong at meron ding ibang tanong dito. Meron pa ibang tanong. Ang tanong ay ilan ba anak nila? Ang tanong, ilan na ang anak ninyo? 4 po, 4. 4. Apat na ang anak at kamusta naman po ang buhay-buhay? Okay naman po, lahat po nakagraduate. Ayun, wow. Yun talaga, pagka masipag ka, walang problema. Malamang ayun. Ang natin ng kabuhayan, yan si Mrs. Yan ang kanyang inspirasyon. Sino nagsabing nagluwal si nanay ng 4 na anak? Saan nyo dinaan yung mga bata sa bibig? Hindi po, sa baba. Pero wala. Appropriate si nanay. Yan. Eto pa. Dagdag sa premium, meron kayong grocery na DZRH. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, taga saan ba kayo? Taga, probinsya? Quezon. Alam mo, kanina Anthony Jerry kinikwento na sa Quezon pa lang daw, nung bata pa sila, nakikinig na sila sa DZRH at napapakinggan na rin nila yung 2x2. Yan, nung bata pa sila. Ewan ko ngayon. Hindi na sila bata. Ayan. Nakagawa na ng maraming bata. At nais mo na 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod natin yun sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas from ours. Number 6, Sir Reed Battle Varo DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo sa DZRH, pangunahing balita.
7:25, inakyat na sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment na naglalayong patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ang Senado ang tatayong impeachment court at lilitis kay Duterte at ang mga senador ang tatayong hukom habang 11 kongresista naman na pawang abogado ang tatayong prosecutor. Kailangan ng botong 16 ng mga senador para makonvict si VP Sara sa mga akusasyong maling paggamit ng confidential funds, graft and corruption at betrayal of public trust. Lahat ay ground para sa impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Bago mag-alas 6 ng gabi na matanggap ni Senate Secretary General Renato Bantug mula kay House Secretary General Reginald Velasco ang kopya ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ito'y matapos i-endorso ng 215 miyembro ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Duterte at si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang unang pumirma sa ikapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya lamang ay nag-adjourn ang Senado bandang alas 7 kagabi nang hindi ginagalaw, hindi inaaksyonan at hindi pinag-uusapan ang impeachment complaint. Teka, may video tayo niyan, Mother, yung nung mag-adjourn ng Senado. Pwede ba natin ipakita at iparinig? Mother? Yuel. Pakita natin yung video ng adjournment ng Senate. Yung pag-adjourn nila. Nag-adjourn ng Senate ng hindi tinatalakay o hindi man lang nabanggit itong Articles of Impeachment na ipinasa sa kanila ng Kongreso. Kaya nga ang hanging question pwede ba silang mag-convene as impeachment court kahit naka-break? Ayan. Naka-adjourn ang Kongreso, both houses of Congress. Mamaya po, babalikan po natin yan pagkalipas lang na 10 araw. No comment naman muna si Vice President Sara Duterte sa ginawang pag-impeach sa kanya ng 215 kongresista kahapon. Tumanggi si VP Sara na magbigay ng anumang komento dahil hindi pa niya nababasa ang nilalaman ng impeachment. Sinabi ng Vice Presidente na mahirap mag-react kung hindi pa niya nababasa ang kabuuan ng reklamo para hindi masobrahan o makulangan ng anumang sasabihin niya, kaya hintay-hintay lang muna. Ni-railroad ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito po ang sinabi ng kapatid ni Sara, si Davao City Representative Pulong Duterte, sa umano'y walang basihan na impeachment laban sa kanyang kapatid. Ayon sa mambabatas, maituturing na political persecution ang ginawang pangangalap ni Iloilo Representative Janet Gary ng mga lagda para ma-impeach si VP Sara. Nagbabala si Pulong na kung babaliwalain lang ng Kamara ang panawagan ng milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ay humanda daw sila sa mas malaking pagkuyog. Kaya kumano siya na hindi ko konsintihin ng mga Pilipino ang ginagawa ng gobyerno na pagtapak sa demokrasya. Pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Batay sa memorandum na may petsang February 4 at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 4 na buwan extension at 4 na buwang extended ang termino ni Marbil na magre-retiro sana bukas February 7 sa edad na 56. Una nang inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla ang term extension kay Marbil bunsod ng preparasyon sa nalalapit na eleksyon. Alas 7:29 na po ng umaga, binigyan ng Department of Agriculture ang ilang tindahan ng bigas ng hanggang February 15 upang ibaba sa maximum suggested retail price na 55 per kilo ang tinda nilang imported rice. Ito ay makaraang ihayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga tindahan ng bigas na hindi sumusunod sa itinakdang MSRP at patuloy na ibinebenta ang kanilang produkto na 60 pesos per kilo o higit pa. Magiging maluwag at considerate muna ang DA sa mga tindero, lalo sa mga nakiusap na uubusin muna nila ang kanilang panindang bigas na nakuha sa mahal na puhunan bago ibaba sa 55 pesos per kilo ang bigas. Sinabi ni De Mesa na target ng DA na ibaba pa sa 49 pesos per kilo ang bigas sa buwan ng Marso. Pinagtibay ng Department of Interior and Local Government ang suspension order laban kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino
at Vice Mayor Jimmy Paraino. Dineklara ng DILG ang 12-month suspension sa alkalde at vice-alkalde matapos itong unang isilbi noong January 7. Noon ay pumalag si Mayor Paraino sa paggiit na hindi niya umano natanggap ang order dahil siya ay naka-leave. Pero sinabi ni Governor Ramon Huico III na hindi totoong naka-leave si Paraino dahil hindi naman naaprubahan ang kanyang vacation request bunsod ng kakulangan ng hinihinging dokumento. Ayon kay DILG Undersecretary Romeo Benitez, mananatiling suspindido ang dalawang opisyal hanggang sa matapos ang ipinataw na parusa. Magugunit ang iniutos ng Malacanang ang suspension sa dalawa matapos mapag-alamang liable sa kasong grave misconduct and abuse of authority. Alas 7:31 na ng umaga. Kanina pinag-uusapan natin yung mga namemeke ng PWD-ID. Meron daw pong kakasuhan sa piskalya si Boy Gonzales, RH29. Go, go, go! Anthony, Jerry, ipag-aharap na reklamo ng falsification of public documents o paglabag sa Article 171 at paggawa na pag-iingat, pagpakalat ito ng Article 176 ng Revised Penal Code ang isasampa laban sa tatlong suspect na sina Marites Esedera, si Marites. Erdi Makaspak, Elias Dogdog, Michelle Hanaban, Elias MJ, nasa 31 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Diagi, ang hepe ng Manila Police District Intelligence Division, ng ang tatlong suspect ay naaresto sa ikinasang entrapment ng MPD DID Tracker Team na pinamumunuan ni Police Captain Joel Aquino at 10 iba pa sa Barangay 310, Quezon Boulevard, Santa Cruz, Manila. Sabi ni Colonel Diagi, 200 hanggang 500 piso ang paggawa ng peking PWID. Magkano? Pirma. Boy, magkano ang benta nila? 200 hanggang 500 piso. Aba, mura lang pala, no? Pero maganda ba? Patingin nga. Diyan, kopya-kopya yung mismong at patipirma ni Mayor Hani Lacuna. Talaga, ano? Mga pinagawa. At hindi naman sa Maynila, pagi sa ibang lugar nagpapagawa ng mga peking ID. Pakinggan natin si Colonel John Diagi. Ito yung nahuli natin na siya yung gumagawa. Aside doon sa na-orderan natin kanina na dalawang nagpagawa dito. So ate, sa Manila lang ba ginagawa yung PWD na ito? Bulacan, Batangas, Rizal, Pampanga, lahat, pati Parañaque, ito pa ako dito, pati. So lahat na, no? So ito yung mga sample ng nagagawa nila. Finished products, kagaya nito sa Manila ito, kuhang-kuha yung kay Mayora tsaka kay Vice Mayor na mga firma. So makikita nyo ito, andyan lahat yung mga ginawa nila. Magagaling, ano? Sa Senate Group, kamakailan, na discovery na nagdulot ng tax system, ito na pagkawala ng 88.3 billion piso ang kita ng gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala, Metro Manila ngayon. Mga commuter, dyan daw po sa Ortigas, tutol. Kontra sa panukalang alisin na ang EDSA busway. Kung sakasakaling maayos ang MRT. RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Gaya ng inaasahan, Jerry at Anthony, malamig ang mga mananakay sa panukalang alisin itong EDSA busway. Dito sa Ortigas Station, isa sa mga pinaka-busy na lugar sa Kamaydilaan, may mga nakausap tayong empleyado. Mayroon din inspector mismo ng bus. At mayroong ibang mga regular na biyahero, yung iba sa camera. Para-pareho silang tutol sa inilutangang senaryo ng DILG at MMDA kung aayos ang MRT. Dahilan nila,
hindi kaya ng MRT ang dami ng mga pasahero, lalo't napapansin nilang dumadami ang mga tumatangkilik sa busway. Pinagsabi naman mahirap para sa ilang commuter ang makipagsiksikan pa sa MRT kahit kumpiyansa ang ilang opisyal ng gobyerno na mapalalaki ang kapasidad nito. Sa usapin naman ng pag-develop ng motorcycle lanes, tatawa na lamang yung isang kausap nating ayaw humarap sa video sapagkat taga-gobyerno. Kitang-kita kasi na hindi rin naman na ipatutupad ng maigpit ang paninita sa bike lanes na napadadaan din naman sa mga o nadadaaran din naman ng mga motorsiklo, lalo't kapag walang naninitang tauhan wala sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakausap. Kasi parang mas mahirap kasi. Ang MRT? Oo. Na laging siksikan. Maganda, meron talaga nito. Para sa pasahero? Hindi mo kaya ng MRT yung pasahero eh. Ano po? Hindi ko kaya ng MRT. Hindi kaya ng MRT yung pasahero? Ang tinik ng ilang mananakay sa EDSA busway. Yung Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Malamig po ang Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang pagbayarin ang mga motoristang gagamit ng EDSA. Ito po kasing panukalang ito ay isa sa mga ipinresenta na estratehiya sa ilalim ng Comprehensive Traffic Management Plan o CTMP sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na ang ideya ay ipinresenta upang gayahin ang congestion charge na ipinatutupad ngayon sa Singapore sa pamamagitan ng paggamit ng toll gaya ng infrastructure sa entry points ng EDSA. Pero sinabi daw po ng Pangulo na ayaw niya rito. Dahil pahihirapan lang nito ang ating mga kababayan. Una na rin sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may mga plano o proposal na i-charge ang private vehicles na gumagamit ng EDSA bilang bahagi ng mga pagkilos upang pagaanin ang traffic sa Kalakhang, Maynila. Yun nga, parang ano lang din yun, parang pinapakita ng gobyernong wala silang magawa. Yun, ganun. Pagbayarin na lang natin yung mga gustong dumaan dyan. Ang madaling solusyon para sa gobyerno. Kaya mabutit ayaw mismo ng Pangulo. Yung Pangulo mismo ayaw. Sabi ng mga driver at commuter, ayaw din namin! RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Katunying kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkakaisa rin yung pahayag ng mga motorista at mga commuter dito sa Pasay City laban sa panukalang singilin yung mga sasakyang daraan sa EDSA. Sabi nila sa DZRH, hindi daw ito yung sagot sa malalang trapiko ngayon sa National Capital Region. Dapat anilang tutukan ng gobyerno yung pagpapaganda sa public transportation upang mahikayat yung karamihang mag-commute imbes na magbitbit ng sariling sasakyan. Ipinunto pa nila na buwis na nga mula sa taong bayan ang ipinampagawa sa mga kalsada. Kailangan pa ulit nilang magbayad kung sakali, samantalang malaki rin ang kinakaltas na tax sa kanilang sahod at mahal din yung pagpaparehistro ng kanilang sasakyan. Wala naman anilang problemang magbayad ng EDSA fee basta sigurado na hindi sila maiipit sa malalang trapiko at kung sakali ay may mga alternatibong ilalatag din ng pamahalaan. Pakinggan natin yung mga bahagi ng ating panayam. Ganun din ang traffic. Ganun pa rin ang traffic. Wala pa rin pagbabago. Dapat ayusin na lang yung mas transport para maganda naman yung mga tao. Kasi nagbabayad din ng yan. Pinaka-buwis Una rito, iminungkahin ni Interior Secretary John Vic Remulla na pagbayarin na yung mga four-wheel vehicle sa Metro Manila na gagamit ng EDSA sa paniwalang mahihikayat nito ang mga vehicle owner na gumamit na lamang ng public transportation. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Iyon, ganun sana. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:40 na ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sleep Disorders Lab. Nahing balita sa showbiz. Magandang dilag,
puso ko. Ay. Kuyang Boy Imperio, andito na ha. Na-miss mo ito kahapon eh. Pero birthday kumbachero ni Jerry Haspio. Jerry Haspio? Yung may-ari ng resort dyan sa Quezon na nangungumbida sa atin. Aba. Ang birthday daw niya ngayon mismo, February 6. Pero ang celebration is going to be on when? February 15, Saturday. At the Thieves Resort, Zariaya, Quezon. No? Kaya lang Boss Jerry Haspio, sira-siradaan pa dyan eh. Oo nga. Ganun talaga. Yung panawagan po. Makakapunta. Yung panawagan po ng provincial government ng Quezon, sina Doc Helen Tan at ng mga kaparian. Ng mga kaparian ng Quezon. Panawagan sa DPWH. Panawagan sa DPWH na baka daw uubra. Baka naman uubra. Magawa ng paraan yung kalsada doon. Kasi nabiktima yata ito ng Kaltas Pondo gang. ng Kaltas Pondo gang. Ito, kumbachero, talagang ang perwisyo. Grabe. Ang perwisyo nito yung matindi. Kailangan po itong gawa ng paraan ng pamahalaan. Ulitin lang po natin, hindi lang po mga taga Quezon ang apektado po nitong lubak-lubak, bako-bako, sira-sirang kalsada. Diyan po yung Maharlikay Highway po yan National Highway po yan Kundi pati na po ang mga pumupunta ng Bicol, pumupunta ng Visayas, pumupunta ng Mindanao na ginagamit po yung ruta na yan. Kaya ang panawagan nila ay address sa national government. Magandang umaga rin pala at congratulations daw kay Attorney Isagani Neres, ang bagong hepe ng PIDEA. Binabati kayo ni General James Brillantes. Andito na siya. Andiyan na. Sino itong beauty queen actress? Kuya Aris Ramos. Eto, mahuhulaan mo ba to? Sino tong beauty queen actress na pamartir ang drama? Ayan. Huwag lang siyang iwan ng boyfriend na aktor kahit meron na tong gay lover. Alamin nga natin ang balita mula sa pamartir na si showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong dalawa, Ka Jerry at Ka Tuning. Uy, nako, tama nga kayo. Pamartir effect ang drama nitong si Akresa na isang magandang dilag. Well, sa totoo lang, away-bate, balik-balikan, hindi. Call off ang relasyon nila ng isang gwapong aktor dahil silosa nga itong si Actress. Pero wala siyang magawa dahil ang kanyang jowa na super mega gwapo ay mayroong papa. Sakit naman no. Sakit. Bakit? Ibinili ba siya ng motor? Bukod doon, marami nang naibigay sa kanya ang kanyang papa ball. Kaya naman ito si aktresa na walang magawa, pero dahil mahal niya si aktor, pikit matang tinatanggap ang kanilang relasyon na gano'n na lang ang sitwasyon. Nakakaawa din naman itong si aktres, pero wala siya magawa dahil love nga niya si aktor. At si aktor naman, love din niya yung kanyang gay factor. Ang ating bida sa ating sinihan, sino daw, ano daw, ay ang actress, magandang actress to ng initial ay letter R. R? Tapos ang lalaki Beauty queen ba yan? Beauty queen? Ano apelido? Niya? Pangalan lalaki ba yan? Pangalang lalaki ba yung apelido niyan? Napapangiti na naman yan si Mami Cherry. Malaki ba ang katawan niyang lalaki na yan na para bang lagi nag-gym, parang macho, ganon? Parang ganon. Alam mo, natatawa na naman si Mami Cherry Ramirez sa atin yan. Anyway, ang aktor naman ay itago natin. Itago natin sa banga. Letter J ang kanyang name soon. Yan ang ating DCRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Isang ngiti mo lang ba
Ay, good morning. Magandang morning kay Kuyang Elmer Ngo. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang. May bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, Jay Gomez dyan sa London. Lagi daw silang nakatutok at updated sila sa pangyayari dyan na may kinalaman sa impeachment. Si Mayor Elgin Malaluan ng Bungabon, Mindoro, ang tanong niya, good morning po, paano kung natalo yung ibang member ng prosecution? Ganun din ang magiging problema ng senador. Papalitan din. Ano, kumbachero? At hindi, saka pala ano mangyayari? Halimbawa, nasa kalagitnaan ng trial, nasa kalagitnaan ng impeachment trial, tapos hindi natapos, nagpalitan. Umabot ng June, lagpas ng June 30, 2025. Ibig sabihin, naproklama na yung mga bagong nanalo. Umpisahan ba sa umpisa yun? Marami palang mga pwedeng maging komplikasyon yan. Hindi naman pwedeng... Yan ang pwedeng idahilan ngayon ng Senado. Kaya nga namin hindi muna inaksyonan yan. Ito yung video ng adjournment. Sige nga. Kahapon. And to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Totohanan 2x2. Take it away. Jerry 2x2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Okay, this one's for Gabby. Ang laki may sinusubaybayan akong istorya akong batsero kaya napansin mo may kausap pa ako no? Meron pa lang ako naman binabasa ko naman tong isang article dito na mas marami na raw pala talagang mga Pinay ngayon ang pinipiling makipag-live-in na lang sa kanilang partner. Ang laki raw ng itinaas. From 5% noong 1994, ngayon daw ay 19% na ng mga Pilipina ang mas pinipili ang live-in setup. Matindi, no? Nagiging dahil daw sa pagiging kailangan daw practical. Nagiging practical na raw at wala nang pagkakagastos ang kasal. Gayon din yung tinan mo mga babae ngayon, iba na rin ang nagiging takbo ng buhay. Kaya lang siyempre depende sa paniniwala mo naman yan. Paniniwala mo, pero of course tayo naman ay ang Pilipinas pa naman tinatawag na isang Christian nation. Mas marami po dito naniniwala sa paniniwalang Kristiyano. Siguro nasa sa inyo yun. Basta wag yung namang may pananampalataya maging matibay tayo sa pananampalataya ang taglay natin kahit ano pa ang kahit ano pa yung uso. Totoo yun. Kahit ano pa yung uso. Namang ako'y nagigitla kong batsero. Diyan kasi sa Tarlac. Tarlac. Merong isang congressman, si Congressman Bong Rivera ng Tarlac. Third district yata ito
3rd district ng Tarlac. Bong Rivera, hindi masyadong naririnig. Bago to. Bago. 3rd district ng Tarlac. Sabi daw kasi Kapampangan yung sagot Hindi ko naman Habe. Habe. Sabi daw kumbachero, bilang sagot doon sa aligasyon sa akin ni Mayor Andy Lacson ng Concepcion na ako'y tumatanggap ng 20% sa mga kontrata. proyekto, sa kontrata, sa mga proyekto. Kasi billion yung kontratang nasa distrito nila. Wow. Billion 20%. Sabi niya, hindi totoo yan. Isinusumpa ko, sa Kapampangan po ito, isinusumpa ko, mamatay man ang aking pamilya hanggang sa aking kaapu-apuhan. Parang ganun na hindi siya tumatanggap ng 20%. Hagal pa ka daw ng tao yung mga taga-Concepcion. Sabi daw mga taga-Concepcion, haru! Habi! So hindi pala siya tumatanggap ng 20%. Ilan? Naku, doon na disgrasya. Congressman Bong Rivera, kukuha po kami ng translator i-play namin yung inyong video. Baka maging duda pa dyan mas mataas pa. Baka mas mataas pa, Congressman Bong Rivera. Naku po. Patay kang bata ka. Ay, nako, napakainit po ng panahon ngayon. Mainit ang panahon sa politika. Abangan po natin ang mga development. Ako ang personal na pakiusap ko, kumbachero, sa ating mga kababayan. Sana ay saan man kayo nakatayo. Saan man kayo nakatayo, sa kaliwa o sa kanan, isipin natin na meron po tayong pamilya na dapat nating unahin. Pwede po tayo makisali dyan, life must go on. Meron dyan, pero tama ka, kumbachero, life must go on. Ang unahin po natin ang buhay ng ating pamilya, yung pagkain ng ating pamilya, at hindi yung buhay na may buhay na sila bati-bati na. Tayo naiwan pa sa ilalim at nagbabangayan pa. Yung mga ordinaryong Pilipino. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Optimal Eat